Noong unang panahon sa isang tahimik na baryo, may isang matandang lalaki. Hindi siya mayaman. Wala siyang lupa o pera, pero meron siyang isang magandang puting kabayo. Hinahangaan ng lahat sa baryo ang kabayo. Maraming mayayamang tao ang gustong bilhin ito. Pero palaging sinasabi ng matanda, hindi pwede. Sabi niya lagi, ang kabayong ito ay hindi binebenta. Hindi lang siya basta kabayo, isa siyang kaibigan, pamilya. Akala ng mga taga-baryo ay ang tanga-tanga ng matanda. Sana ibinenta mo na ang kabayo para mas gumanda ang buhay mo, sabi nila. Ngunit ngumiti lang ang matanda at sumagot, maraming kayang bilhin ang pera, pero hindi ang kapayapaan. Masaya na ako sa ganitong buhay. Hanggang sa isang umaga, may nangyaring nakakagulat. Nawala ang kabayo. Nang kumalat ang balita, nagmadali ang mga tao papunta sa matanda. Nawala ang kabayo mo, napakalaking malas. Dapat kasi ibinenta mo na noon habang may chance ka pa, sabi nila. Kalma lang na sumagot ang matanda. Siguro nga malas, siguro rin hindi. Sino ba ang nakakaalam? Akala ng mga taga-baryo ay nagpapanggap lang ang matanda na kalmado at tinatago lang ang lungkot niya. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik ang kabayo. Pero hindi lang ito bumalik ng mag-isa. May kasama pa itong 3 ligaw na kabayo mula sa bundok. Ngayon, lahat ay nagulat. Nawala ang isa, pero ngayon meron ka ng 4. Ang galing nito. Pero muli, sumagot ang matanda. Siguro nga maganda. Siguro rin hindi. May sariling takbo ang buhay. Hintayin na lang natin kung anong susunod. Nalito ang mga taga-baryo. Pero nanatiling kalmado at payapa ang matanda gaya ng dati. Hindi nagtagal ang anak ng matanda, isang batang malakas at masigla, ay nagsimulang sanayin ang mga ligaw na kabayo. Gusto niyang tumulong sa kanyang ama at gawing kapaki-pakinabang ang mga kabayo. Pero isang araw, habang nakasakay siya sa isang ligaw na kabayo, nahulog siya at grabe ang bagsak niya. Nabali ang kanyang binti, malala ang injury. Muli lumapit ang mga taga-baryo at nagsabi, napakalaking malas. Una, nawala ang kabayo mo pagkatapos bumalik, pero ngayon ang nag-iisang anak mo ay nasaktan. Tahimik na sagot ng matanda, minsan, bago makarating sa isang bagay na maganda, kailangan mo ng pagdaanan ng sakit. Hindi natin agad nakikita ang buong larawan. Umiling ang mga taga-baryo. Hindi pa rin nila maintindihan kung paano siya nananatiling kalmado. Ilang linggo ang lumipas, may masamang nangyari sa kaharian. Nagkaroon ng digmaan, tumating ang mga sundalo ng hari sa baryo at inutos na ang lahat ng kabataang lalaki ay isama sa hukbo. Kinuha ang lahat ng malulusog na pinata, maliban sa isa. Ang anak ng matanda ay naiwan dahil sa bali niyang binti. Ngayon, natahimik ang lahat. Sabi nila, tama ka nga pala. Ang nabaling binti ng anak mo ang siyang nagligtas sa buhay niya. Lahat ng anak namin ay nasa panganib ngayon. Mahinahon na sagot ng matanda. Ang buhay ay palaging umiikot sa pagitan ng maganda at masakit. Pero ang lahat ay may dahilan. Hindi lang natin ito agad nakikita. Aral ng kwento. Sa buhay, hindi palaging nangyayari ang gusto natin. Minsan may nawawala sa atin at parang wasak na tayo. Minsan, yung akala nating problema ay isang nakatagong biyaya pala. Ang totoo, ang buhay ay mas malaki kaysa sa isang sandali. Ang matanda sa kwento hindi nagpadala sa galit o lungkot. Pumili siyang manatiling kalmado, maghintay at magtiwala sa takbo ng buhay. Sa huli, naging malinaw ang lahat. Yan ang mensahe, huwag basta husgahan ang sitwasyon sa simula pa lang. Ang iniisip mong malas, pwedeng maging biyaya. Ang nagpapasakit sa iyo ngayon, maaaring siyang magligtas sa iyo bukas. Kaya kapit lang, manatiling matatag at tandaan mo, lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kung na-touch ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ang thoughts mo sa baba.